confidence is in Jesus. He's our firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Yeah, I put my hope in your holy. Magandang gabi po sa bawat isa and welcome to River of God Revival Church, Marin, Bulacan. Maraming salamat po at tayo muli magsama-sama para tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Sambahin natin siya. Tayo po'y mananalangin sa Kanya. Amen po ba? Nagagalak po ba ang bawat isa? Bago pa tayo dumako sa ating pong praise and worship, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, o God, sa konting oras, Panginoon, na pagsamba at makapanalangin sa inyo, O Diyos. Nawa, Lord, bagamat ito'y online, still maramdaman namin yung presensya mo, Panginoon. At tunay, Panginoon, makapagbigay kami ng panahon sa iyo, Panginoon, o God, na quality time para sa iyo, O Diyos. Thank you so much, Father God. At sa aming awitin, Panginoon, ngayon, madaman niyo nawa, Panginoon, ang aming taus-pusong pagsamba at pagsasalamat. Sa iyo lamang, tanging sa iyo lamang naming inaalay, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Diyos na buhay. Sige po, sama-sama po tayong umawit. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Your senses are
po. Magandang gabi po sa bawat isa. At ngayon naman po, tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon na binigay po na Lord ay pinamagatan pong hidden mystery on biblical feast, Bibliang kapistahan. Ito po yung mga sineselebrate na feast po sa Biblia na si Jesus mismo ang nag-celebrate at ito po ay iniutos mismo sa banal na kasulatan, sa Old Testament pa, iniutos na mismo ng Diyos Ama through Moses. Amen po. So, matatagpuan po natin ang ating text po sa Leviticus chapter 23. Sabi po dito, "And the Lord spoke unto Moses, saying, Spoke unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, which shall be proclaimed to the holy convocation, even these are my feast." Ano po yung mga feast na yon? Sabi niya. Actually, there are 7 po. Pero una munang kanya pong iniutos, sabi niya dito. Aside from the 7 feast, ito po yung unang iniutos ng Diyos. Sabi niya, sa Genesis pa lang po inuutos na to. But in Leviticus 23, basahin po natin. Leviticus chapter 23 verse 3, sabi po dito, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So, ito po yung pag-declare ng Sabbath. Sabi dito na wala pong gagawin na iba because this is declared holy to the Lord. Amen po. Ito po yung sabi ko nga, inuutos ng Old Testament and yet ginagawa pa din ni Jesus at ang mga apostles during the New Testament. Sabi po dito, kumbaga ito po, Jesus kept the Sabbath. And Mark chapter 1 verse 21, sabi po dito, "Then they went into Capernaum. Immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and taught." So, mismong ang Panginoon, sabi niya, they went into the Capernaum and immediately on the Sabbath, entered the synagogue and taught. Ang Panginoon po ay pumasok po ng Capernaum ng templo at siya po ay ng synagogue at siya po ay nangaral doon. In Mark 6 verse 2, sabi po dito, "When Sabbath came, Jesus began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed." So si Jesus mismo, araw ng Sabbath, it's the rest day, siya po ay pumunta ng templo at doon ang nagturo. At marami po ang namangha sa Panginoon. So yon. Actually po, so yan po yung unang inutos ng Panginoon. We have to observe Sabbath. We have to honor the Lord through Sabbath. Kasi sabi nga po, di ba, kahit ang Panginoong Diyos po, nung likhain po ang mundo, ang mga tao, ang lahat ng mga naninirahan dito, on the after the 6th day, on the 7th day, siya po ay namahinga. So ito po ang Sabbath day, inuutos niya po yan, hindi lang during the time ng Old Testament, even po at the time of Jesus at sa kapanahunan natin, ito po ay kanyang inuutos pa din. So, apart from this Sabbath day, there are 7 feasts celebrated by Jesus. Na sineselebrate ito ng Old Testament at during the time of Jesus, sineselebrate niya pa din at sa kanyang mga apostles. Kadalasan itong feast na to, parang nagkaroon siya ng connotation na para lang ito sa mga Jews, sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Pero alam niyo po ba na ito ay inutos ng Panginoon para sa mga anak niya. At bilang tayo ng mga anak niya, spiritual sons and daughters, we are grafted, 'di ba? Gentiles grafted
at adopted sons and daughters, tayo po ay tinuring na anak ng Diyos. Alam niyo po ba na ang nakakaalam ng secret na to kung bakit gano'n na lamang pagpalain ng Diyos ang Israel, and how the Lord protect Israel sa mga nangyayari? Tignan po naman natin kahit anong tangka na pagbura sa mapa ng mga Israel, gumagawa ang Diyos ng paraan para po sila ay magkaroon ng remnant at sila po ay mananagumpay. There was a 6-day war before. Siya po ay in just 6 days nilusob sila. Pero in just 6 days natalo nila ng kalaban. Recently, biglaan na lang out of nowhere while celebrating the Feast of Tabernacle, sila po ay nilusob ng Hamas, pinaulunan ng maraming missile, and now sila po nasa winning situation. Kumbaga natalo nila yung Hamas, although hindi pa totally dahil may paglalaban pang nangyayari. Pero sa situation nila, under control ngayon ang Hamas. So na-take over na nila yung Gaza. So nakita natin yung paggabay ng Panginoon, It's because meron silang, sabi ng Kamil, kapag sinusunod mo yung utos ko, sabi niya ganon, kayo ay pagpapalain ko. I will bless you. Kapag hindi nyo sinusunod ang utos ko, anong sabi niya po sa Deuteronomy? Curse is upon you. Destruction is upon you kapag hindi sinunod ang utos ng Panginoon. And there are 7 specific feast na sineselebrate noon during pa ng Old Testament. Specific po yung dates niya in the Bible. Alam mo po kasi yung dates po ng ito po ay binabase hindi po sa Gregorian calendar. Hindi po dun sa sinusunod natin na January, February, March, April, May. Hindi po doon. But they have their own Hebrew calendar, the Jewish calendar. May sarili silang kalendaryo na talagang this is the biblical calendar na sinusunod. Wherein, doon po specific ng date. Kung pang ilang araw sa unang buwan, pang ilang araw sa unang buwan, naka-specific po isi-celebrate kung paano gagawin yung celebration na yon. Lahat po yung dinatali ni Lord. At sinabi niya na you need to do this forever. Ibig sabihin long-lasting commitment natin sa Panginoon. Pero sa totoo lang, akala ng for so many years, inassume ito na this is for the Jews only, for the Israelites. But ito pong this laws, this kautusan, this commandments is not really just intended for the Israelites, but for all the children of God, those who receive the Lord Jesus Christ, those who are grafted sons and daughters. So tingnan po natin, what are the 7 feasts celebrated in the Old Testament and also celebrated by Jesus and the apostles. Una po, the Feast of Passover. Next po is the Feast of Unleavened Bread. Then the Feast of Pentecost, the Feast of Trumpet, the Day of Atonement, and then the Feast of Tabernacle, and the 8th day. So ito po yung mga 7 feast na sineselebrate ni Jesus and the apostles na even noon pa sa Old Testament, directly inutos ni Lord through Moses na i-celebrate ng mga Israelita. So, do you think we need to celebrate it also bilang mga anak, children of God? These secrets, there is a hidden mystery in the celebration of this. Kasi makikita natin mamaya, may pangako ang Diyos as we celebrate this specific designated dates and feast
by the Lord. Imagine mo mismong God the Father ang nag-instruct niyan through Moses. Noon pa man sa Old Testament na foreshadow na kung ano yung mangyayari sa New Testament. Kaya pagdating ng New Testament, si Jesus, ito ay sinelebrate niya din. Imagine mo no, ilang taon yung gap ng Old Testament, and yet the Lord Jesus Christ, sinelebrate niya din ito during His time. So, I will not tackle po yung 7. But for now, I will only tackle 2. The Feast of Passover and the Feast of Unleavened Bread. The rest po, itatackle ko po siya sa mga succeeding, sa mga Sundays na maa-assign po ako. So yun, bibitinin ko po kayo dito. So, and after this, kayo na po yung mag-judge. Kailangan ba nating celebrate din ito? Or kahit alam na natin, hayaan lang. Kasi hindi naman natin nakasanayan. So, iiwan ko po sa inyo yon after yung judgment na yan. After I lay down itong mga feast na ito na sineselebrate noong Old Testament na iniutos directly ng Diyos kay Moses. At take note in the book of Deuteronomy, pinaalala niya ulit, do not forget, remember to obey my words. Kaya sabi niya ganun, meditate my word day and night. So bahala po tayo after the end of this video kung tayo po ay magsa-celebrate nito o hindi. I leave to you the judgment. So ano po yung feast na to na sineselebrate noon in the Old Testament at ginawa din ni Jesus, sinelebrate niya din sa New Testament with the apostles. Sabi po sa Leviticus 23 verse 5 and to 6, sabi niya po dito, in the 14th day of the month, at even is the Lord's Passover. Sabi niya, in the 14th day of the month is the Lord's Passover. So, ano ba yung 14th day of the month? Tandaan po natin, no? Magkaiba po yung Gregorian calendar. Yung Gregorian calendar po, ito po yung January, February, March, April, May, June. Ayan po. So, ang samantala po naman, ito pong Hebreo calendar or yung Jewish calendar, ito po yung sinusunod po ng mga Israelites, the biblical calendar na kung saan talagang in-specific ni Lord yung mga dates na yon. Hindi po siya pwedeng i-celebrate ng ibang araw, but on that specific date, talagang inilaan ni Lord yun upon the instruction. Instruction po yun ng God the Father kay Moses. So, mapapansin po natin, ano po siya? Okay? Sige, tingnan po natin. Yung 14th day of the first month, ito po ay tinatawag, ang first month po in the Hebrew calendar or Jewish calendar, ito po ay Nisan. Ito po ay pumapatak between March and April. So, kumbaga, nasa pagitan po ng March and April. Diyan po siya start po niya sa 2024, ang pinaka-start po niya is April 9. Yan po yung start po ng Nisan ng 2024. Day 1. So sabi on the 14th day of the first month is the Lord's Passover. Kung ang D1 ay 9, bilang ka 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So yung on the 14th day is 22 ng Nisan. So papatak po siya na April 22. Sabi niya, celebrate daw po ang Passover Pesach or Pesach, Passover. Ano naman itong Passover na to?
sabi ko nga, ang araw po nun is 22. But ang start po ng celebrations niya, mag-i-start po siya ng Friday. Since na this is a Sabbath day, 22, Saturday, mag-i-start po siya ng Friday night. Paglubog ng aral ng Friday night, doon po mag-i-start yung celebration ng Passover hanggang po kinabukasan ng 22 na paglubog ng araw. So yun po yung celebration niya. Doon sa mga, dito po sa mga feast na to ng the seven feast, ito po, nag-start po siya paglubog ng araw and then sa susunod na araw paglubog nun, doon din nagtatapos. So, ang Passover po, ito po is, makikita mo dun sa picture na inaalala po nila dito, sineselebrate nila yung Exodus, liberation of Israelites from the slavery of Egypt, yung kalayaan ng mga Israelita. Kaya po dito kung mapapansin nyo po, yung ginawa nilang Passover dito, di ba nagkaroon po ng different plagues. Isa sa mga plagues po doon, sabi po ng Panginoon, lahat ng mga panganay na anak ay mamamatay. Amen po. Para po ma-exempt po yung mga Israelites sa plagues na to, ang binigay po na instruction ni Lord, magkatay kayo ng lamb at yung dugo nito, ilagay nyo sa amba ng iyong mga pintuan. Pag dumating yung anghel ng kamatayan, pass over lang, lalagpasan lang kayo, walang mamamatay dyan na anak na panganay. Yun po yung ano nun, kaya siya pass over. Ito po ay foreshadow na ng mangyayari po sa New Testament, which is kung saan the Lord Jesus Himself, inoffer niya ang kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo para itubusin po tayo sa mga kasalanan at hindi na tayo magkakaroon ng kaparusahan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kung sino po yung nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi niya po nadadanasin yung kaparusahan na kamatayan na pangwalang hanggan, bagkus po siya na ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung foreshadowing of Passover na mangyayari in the future sa New Testament. So kaya po sineselebrate siya again and the first month on the 14th day of the first month, which is in year 2024, pumatak po siya sa April 22 na mag-i-start po siya ng April 21 ng sunset. Sa paglubog ng araw ng April 21, that is Friday, and then magtatapos siya ng April 22, paglubog ng araw ng April 22. So okay po. So yun po yung Passover. So makita po natin na ang instruction po dito, makikita din po natin, hindi lang sa Leviticus. Start pa lang po ng Exodus chapter 12 verse 2. Sabi po dito, the Lord said to Moses and Aaron, in Egypt, this month is to be for you the first month of the year, of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month each year is to take a lamb for its family, one for each household. So, kukuha sila ng tupa para sa pamilya, para sa kanilang sambayanan. Sabi po noon. Sa verse 4, makikita po sabi niya dito, ng Exodus 12 verse 4, if any household is too small for a whole lamb, they must share one with the nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with each person will eat. So dito po sa verse 24, sabi po dun sa verse 2, magkakatay sila ng lamb na kakainin nila ng buong pamilya. Ngayon sabi nila,
kung maliit yung lamb na kakatayin para dun sa buong pamilya, sabi niya nga ganon, yung neighbor niya, nakokonti lang silang miyembro ang pamilya, tapos malaki yung kanilang lamb, madami yung kanilang meat, isi-share nila doon sa kapos. So dito pa lang po, nakikita nyo na yung pag-honor sa commandment ng Panginoon. Love your neighbor. Pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? So, kaya ito pong mga inuutos ng Panginoon to sa feast festivals na to. Dito po, pinakikita na dito yung love for God and love for our neighbor. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Amen po. Kasi we are offering this to God and at the same time, sharing this to our neighbor. Sumusunod na tayo sa Diyos, sa instruction ng Panginoon, at ang pagbahagi sa ating kapwa, isa sign ng pagmamahal na concern tayo sa kapwa natin, pagmamahal sa kapwa natin. And take note ha, sa Exodus 12 to 13, there is an assurance of protection. The blood is our assurance of protection. Itong dugo na to ng lamb is our assurance of protection. Kaya sabi ni Lord, you celebrate this. Sabi niya, sa verse 12 to 13, sabi niya, on that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both people and animals. Imagine ha, lahat ng firstborn, panganay, na tao man yan o animal, and I will bring judgment on all gods of Egypt. Sabi niya, I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses and you where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So kung kino-commemorate natin to na lahat ng may amba doon sa door, lahat ng may dugo doon sa amba, talagpasan yon. Walang mamamatay doon, walang distraction ang mangyayari. Kino-commemorate natin yon. Sabi niya ganon, di ba? No distraction, walang mangyayari sa inyo. Kaya niya sinasabi niya, celebrate nyo ito. Celebrate nyo. Pinapa-celebrate niya sa atin. Nasa inyo po ha, if you are willing to celebrate it or not. Pero sabi niya ganon, kailangan mo siyang celebrate. Sabi niya ganon. Next. Imagine mo ha, kailan niya pinapa-celebrate? 14th day of the first month, which is Nisan. Nasa ngayong taon, nag-fall po siya ng April 22. Magi-start ang celebration April 21 ng paglubog ng araw hanggang April 22 paglubog ng araw. So, yun po. Yan po yung celebration ng Passover. So, next naman po, ang next po na pinapa-celebrate ni Lord, ito mandated po ulit ito na makikita din natin ulit sa Leviticus chapter 23, verse 5 to 6. Sabi po dito, on the 15th day of same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread. Sabi dito, on the 15th day of Nisan, ang 15th day of Nisan is April 23. Kasi yung April 22, celebration ng Passover, ang April 23 is the Feast of Unleavened Bread. Tandaan nyo po pag nag-instruct ang Panginoon, specific yan. Hindi mo siya ililipat ng ibang araw. Sabi po dito, kailan? On the 15th day of the month, of same month, which is the month of Nisan. So ito po ay pumatak po, ang 15th day na ito ay pumatak po siya sa year 2024 na April 23. Sabi niya, is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days
you must not eat unleavened bread. Kumbaga, for 7 days, simula ng April 23, hindi ka kakain ng tinapay na may libadura. So, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, up until April 29, wala kang kakainin na tinapay na may libadura. Yun ang instruction niya sa mga anak niya. Sabi niya ganon. Ang sabi ng Panginoon dyan, obey my words, my commands sa Torah. Kapag inobey mo yung commands ko, sabi niya, blessings shall follow you. If you disobey my commands, destruction shall follow you. So, if you consider yourself as a children of God, spiritually, what do you call that? Descendants of Abraham, nasa iyo if we're going to celebrate this. The Lord has promised on this. Later on kasi, yung mga next na mga makikita mo doon, sabi niya, even the foreigners, parang ganun nakalagay. But dito tayo mag-concentrate. Sabi niya, Jesus celebrate feast of unleavened bread with lasting ordinance. So sabi ko nga kanina, mag-i-start siya ng April 15 kasi ito yung Nisan, 15th day of Nisan. Sabi po sa tingnan natin sa New Testament, 1 Corinthians 5:6-8. Sabi po dito, your boasting is not good. Do you not know that a little leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate, sabi niya dito, let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, makikita po natin dito na that this leavened bread, yung may libadora, umalsa, may pampaalsa, symbolizes, ito po yung malice and evil. Ito po yung ating mga gawang sins. Makasalanang gawa natin. Sabi niya, wag nating i-celebrate na may leaven, but i-celebrate natin unleavened bread of sincerity and truth. This represent the sincerity and truth. Walang mahalis at walang evil. Yun po yung doon. Kailan siya isi-celebrate? 15th of Nisan or equivalent po sa April 23 for 7 days to April 29. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So yun po. Yung haba na yun, hindi ka kakain ng tinapay na may libadura. So yun. Next. Makikita din po natin sa Exodus 12:15, sabi niya, for 7 days, sa loob ng 7 days, this is how to celebrate the Feast of Unleavened. You are to eat bread made without yeast. On the first day, remove the yeast from your houses. So lahat ng yeast, kung may yeast man dyan sa bahay mo, baking powder or yeast, sabi niya ganon. Tanggalin daw, remove the yeast from your houses. For whoever eats anything with yeast in it from the first day through the 7th must be cut off from Israel. Imaginein mo kung sino man daw yung kumain noon ng may tinapay na may yeast will be cut off from Israel. Sino ang may sabi niyan? Sino may utos niyan? Sa Exodus pa lang, 'di ba? Ang Diyos Ama, binigay yung order na yan through Moses. So from April 23 to April 29, sabi niya ganon. Huwag kang kakain. Tanggalin mo yung yeast sa bahay mo. At huwag kang kakain yan. Kasi kung sino man yung kumain yan, sabi niya ganon,
will be cut off from Israel. Tandaan po natin we are Gentiles. Tayo po ay grafted. Dinugtong lamang, kumbaga kung ito po yung puno that represents the Israelites, para po tayong idinugtong lang, mga sanga mula sa ibang puno na idinugtong lang dito sa sanga na to. Pinutol po dyan yung mga tuyo, tayo po ay dinugtong. So sabi niya ganun, sino man, Israelites ka man, or grafted sons and daughters ka man, kapag ka ikaw kumain yun, sabi niya ganun, ikaw po ay ika-cut off from Israel. Sabi nila talinhaga lang ito, but this is, ang mga Hudyo po ay sinicelebrate po ito. Sino-celebrate ng mga Hudyo, ito, they do not eat. They have this unleavened bread. This is holiday to them. They do not eat ng food na may yeast, pampaalsa, na may libadura. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, you will be cut off from Israel. Anong sabi ng Panginoon? If you obey, you will be blessed. If you will disobey, anong sabi? Destruction will come upon you. So again po sa inyo kung inaano kung susunod kayo o hindi. Now the Lord has ibinigay po sa atin, nasa inyo po. Si Lord naman kasi is hindi po siya namimilit. Even nga sa kaligtasan, even ang salvation, hindi niya pinipilit sa atin eh. We always have that free will, that freedom to choose. Sabi po sa Exodus chapter 12 verse 23. So, sabi po dito, when the Lord goes through the land to strike down Egyptian, He will see the blood on top and sides of door frame and will pass over at the doorway, and He will not permit the destroyer to enter the house of the strike you down. Yun po yung sinabi ko kanina. Ang benefits po ng pagsunod naman, balikan po natin yung Passover, no? Dito, sa pag-celebrate nito, sabi niya, hindi niya ipipermit, iaalaw yung mga destroyer na makapasok sa ating mga bahay kapag po ito ay sinunod natin tong instruction na to. Yun po yung benefits sa Passover. At sa verse 24, sabi niya po, obey this instruction as a lasting ordinance. Pag sinabi mo pong lasting ordinance, di ba pang walang hanggan, forever? Sabi niya, verse 24, obey this instruction as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land, the Lord will give you, as promised, observe this ceremony. So, kaya ito po, even sa Deuteronomy, di ba, paalala ng Panginoon, pinaalala to Moses, paalalahanan mo sila, ha? Alalahanin nila yung Torah, yung mga ordinance ko, yung mga laws na, na sinabi ko, mga instruction ko. Kasi sabi niya, this is a long as lasting ordinance. Ibig sabihin, forever to sa lahat ng mga anak niya. If you consider yourself as a descendant of Abraham, sabi niya, this is a lasting ordinance for you. Kaya nga po, there is mystery. This was hidden to us. Kaya bakit nararanasan ng Israel yung ganong pagpapala? The Lord is with them because they celebrate this one. So if you can consider yourself as a descendant of Abraham, as a child of God, as a children of God, na tumanggap kay Jesus Christ, sabi niya ganun, this is a lasting ordinance. So hindi lang to nagtapos noon, until ngayon sineselebrate pa dapat. This Passover. Sabi niya, when you enter the land, and the Lord will give you a promise, will give you as He promised. Ibibigay niya kung ano yung pinangako niya. So yun yung benefit niya. Anong pinangako niya? Protection on His people. Kung mayroon man diyang
plagues, pestilence sa mga finances natin. Hindi i-allow ni Lord John. Bakit? That is my promise to you. Sinunod mo yung gusto ko eh. So I will not allow it to happen to you. So now, ito, ino-open na sa ating eyes, sa ating mga tenga, narinig natin. If we consider yourself as a descendant of Abraham, a grafted, a children of God, grafted sons, adopted sons and daughters, the choice is yours. The promise of the Lord, if we obey, no destruction shall come upon your house, our houses. Ngayon, tingnan naman po natin. Exodus 12:26 to 27. Again, this is in the month of Nisan. And when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Then tell them, it is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes when he struck down the Egyptian. Then the people bowed down and worship. Sabi niya ganun, sabihin mo sa mga anak mo. Sabi niya, tell your children, para saan tong mga ceremony na to? So ngayon, kung tatanungin niyo ko, bilang mga anak ng Diyos, para saan tong mga ceremony na to? Ito ngayon ang sagot, Exodus 26 to 27. Para sa Israelites ba to? O sa mga anak ng Diyos? Sabi niya, tell your children. Sabi niya ganon. It is the Passover sacrifice of the Lord. Aalalahanin natin yung mga sakripisyo ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, na pinagdaanan niya sa krus ng Kalbaryo, sa, 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 sa New Testament, sa Old Testament. Ito yung mga sacrifices ng Ama, kung paano niya tayo ipinagtanggol sa lahat ng pinagtanggol yung ating mga forefathers sa lahat ng labanan, sa lahat ng plagues, kung paano sila in-spare. 'Di ba? Kung paano sila pinahirapan ng Egypt at pinalaya sila doon. At kung paano pinabuka yung Red Sea para makadaan lang sila at nalunod yung lahat ng mga sumunod sa kanilang mga sundalo. That's how the Lord loved them. It is a Passover sacrifice. Sabi niya ganun, and then the people bowed down in worship. 26-27. Ngayon, sa 28, anong sinasabi? The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron. Ginawa daw ng mga Israelites kung ano yung inutos ng Diyos kay Moses at kay Aaron. Now, alam na natin that this is a long-lasting covenant, long-lasting ordinance, ibig sabihin utos ng Diyos, na this is a forever na utos ng Diyos. Will you celebrate it? Ngayong alam mo na, the choice is yours. Marami pa po siya. Sabi ko nga kanina, meron pa siyang iba't ibang 7 po yan. 2 pa lang po yung natatakel ko. Passover and Feast of Unleavened Bread. Since kulang na po yung time ko. Opo. Pentecost. And then, next po niya is the Feast of Trumpet. And then the Day of Atonement. Then Feast of Tabernacle. At yung tinatawag nilang the 8th day. So, lahat po yan may mga specific na dates kung kailan siya isi-celebrate. Kasi nga po yan, mandated talaga ni Lord. Si Lord mismo ang nagsabi. At yung lahat ng mga feast na yan, nag-i-start siya ng sunset. Paglubog ng araw bago yung particular date. Yun po.
So, makikita natin yan sa Genesis 1 verse 5 pa lang, and then sa Leviticus chapter 23 to 32. So, yun po. Sabi ko nga, ang tinakil ko lang yan noon is the Feast of Passover at saka Feast of Unleavened Bread. At alam niyo po ba, para for your information lang po, no, di ba ang nakasanayan natin, sineselebrate natin is ah yung when we were in our previous faith, no, na pananampalataya, if, kung tayo po ay Roman Catholic, meron pong tinatawag silang palaspas. Leviticus chapter um 23 verse 40. Doon po natin siya makikita. Wait lang. Ang sabi po doon sa Leviticus chapter 23 verse 40, and you shall take your first day, on the first day, the of goodly trees and boughs of goodly trees, branches of palm trees, and boughs of thick trees, and willows of the brook. Ye shall rejoice, sabi niya ganun, ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Sabi niya, yun yung gagawin nila. Sabi niya, you shall take on the first day, the bough of goodly trees, branches of palm trees. Kaya pala may ano, no, yung mga palm trees, yung palaspas. And boughs of thick trees, and willows of brook, and ye shall rejoice before your God on the 7 days. Kaya winawagayway nila, sign of rejoicing. Welcome, welcome Jesus, 'di ba? Parang ganyan. Yun yung grand entrance ni Jesus eh. Kasi they were expecting ng ng Redeemer, ng Messiah, na alam nila na isang hari. And then here comes Jesus, nakasakay sa isang donkey. 'Di ba maliit, para siyang maliit na baka. May hawak silang mga palaspas. Wini-welcome nila si Jesus. Sabi ko, oh, they are rejoicing. Pero yung talagang appointed, yung talagang it's a must, yung must to celebrate. Yun na nga yung mga sinabi ko po kanina. Starting na po ng Feast of Passover, which is on April 22, na mag-i-start siya ng April 21 na pagkagat ng dilim. And then, April 23, that is the Feast of Unleavened Bread. So, magkasunod na araw po yan. 23 hanggang 29 kasi 7 days po. Kumbaga, hindi ka kakain ng tinapay na may libadura or may pampaalsa. Ayun. Otherwise, sabi niya, ika-cut off ka sa ano ng Israel kapag ka kumain ka nun. So, it's up to you po, no? If you will take it, if you consider yourself as sons and daughters, as descendants of Abraham, spiritual descendants of Abraham. Kasi po, this is the mystery. Ito po yung nakita nila ngayon. Kaya pala, grabe yung pagpapala ng Panginoon sa Israel. In spite na nakita naman natin, disyerto sila. Pero nagawa nilang, mapaganda yung kanilang ani. Yung harvest nila dun sa Israel. Tapos makita natin, they are the only one na mayroon silang Iron Dome. Kaya nilang, yung missile na pinapuputok papunta sa kanila, kaya nilang saluhin yun at paputukin sa lugar ng kalaban mismo. So that's how good God is. Kasi they are following the Torah. Sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Bago sila pumasok sa promised land. Sabi ko nga, 'di ba, sa may previous we are entering into a new season. Kung noon meron silang exit
exodus mula sa Egypt. Tayo naman ngayon. From previous one, after COVID, we are now in the last day season na wherein the Lord is preparing His city for us. So before tayo pumasok doon, alam naman natin that there is a battle. Talagang may pagliliglig, may shaking. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, if you obey my commands, if you follow my instruction, blessings shall follow you. If you disobey, curse shall follow you. So, at dalawa pa lang tong binaba ko to follow pa yung iba because of time constraints. So, maybe on Sundays, kapag may time, kapag na-assign ako, that will be my next, yung kasunod nito. The other feast na talagang especially designated ni Lord sa specific date. Hindi mo siya pwedeng ilipat sa ibang araw kasi may specific date na binigay si Lord kung kailan mo siya i-observe. Kung bakit nagbigay si Lord ng ganyan. Si Lord po ay may ganyang dahilan. It is for our own benefit, hindi sa Diyos. Kasi nga, ang unang sabi niya, we need to worship the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength. If we really love the Lord, wala tayong ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Diyos lang. We will follow His command. So ngayon po, maraming salamat at pinagpalang midweek sa inyong lahat. Happy Wednesday po sa bawat isa. Sorry sa akin. So let's pray. Lord, maraming salamat sa ah, gabing ito. Salamat sa mga salita mo. Nawa ito ay naging eye-opener sa amin. Pero nasa amin pa rin, Panginoon, kami ay susunod o hindi. Ito lamang isang paalala mo muli sa amin that we are now entering in a new season katulad ng mga Israelita noon bago sila pumasok sa Canaan. Pinatawag mo sila through Moses at pinaalalahanan ng mga salita mo ng iyong mga instruction. Nawa o Diyos, mangusap po kayo sa amin at magpaalala muli sa amin ng iyong mga salita. Paalala muli sa amin na wala kayong mga ibang Diyos na sasambahin kundi ikaw lang. That we will love you with all our heart, with all our soul, and with all our strength. At ang commandment na ito ay pinigay mo, Panginoon, na may pangako, Panginoon, that if we obey, you will bless us. If we disobey, destruction and curse shall be upon us. Salamat po. Nawa, mas piliin namin ang sumunod. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.